Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung ikaw ay mapapadpad sa Zamboanga del Norte ay maaaring may pailang-ilang tao na isinilang noong 70s at 80s ang kilala ang apelyidong Lakaya lalo na si Virgilio na minsang nagsilbi bilang governor ng probinsya. Nang matapos ang kanyang termino ay tuluyan na nitong iniwan ang politika at mas pinili nitong mamuhay ng pribado kasama ang kanyang misis at mga anak. Pagkalipas ng ilang dekada, ang mga tao ay masaya para kay Virgilio dahil lumaking maayos ang mga anak nito at ang isa sa nagbigay sa kanya ng kasiyahan ay si Raymar. Sa murang edad pa lamang ay naiulat na gusto na nitong maging abogado kaya silang mag-asawa ay sinuportahan ang pangarap nito. Nang matapos ito sa kursong Political Science na isang mahalagang hakbang para maging abogado, sila Kaya ay bumiyahe patungo sa Maynila at ito ay naging estudyante ng UP Law School. Kung tatanungin mo ang mga naging kaklase nito doon ay magkakasundo sila na isa sila Kaya sa kwela at tuwang-tuwa sila sa southern accent nito. Lagi itong nakangiti, madalas itong magbiro at kung sila Kaya ay wala sa library o nakasubsob sa pagbabasa ng mga aklat tungkol sa batas ay makikita ito sa basketball court. Naging aktibo din sila Kaya sa pagsali sa UP Intramurals kung saan ay minsan itong naging star player sa paglalaro ng basketball. Nalaman ko na parte din pala sila Kaya ng UP Beta Sigma Fraternity na nagbigay sa kanya ng pakiramdam na kahit malayo siya sa kanyang pamilya ay meron siyang mga taong matatakbuhan at mahihinga ng tulong kung meron siyang problema. Pero kahit ito ay kilalang isang atleta ay hindi nito pinabayaan ang kanyang pag-aaral. Sa totoo nga, ang 4 na taon nitong kurso ay natapos niya sa loob lamang ng 3 taon at kalahati. Ang mga kasamahan nito sa fraternity ay hindi makapaniwala at hinangaan nila sila Kaya sapagkat kahit ginagabi na sila sa inuman ay nagagawa pa rin itong makakuha ng mga mataas na grado. Pagkatapos ng graduation ay agad itong nag-focus sa pagre-review at walang mapagsilan ng kasiyahan ang kanyang pamilya nang matanggap ng mga ito ang announcement na sila Kaya ay isa ng ganap na abogado. Ito ay nagsilbi bilang prosecutor ng ilang taon hanggang maging isa na itong judge na parte ng Regional Trial Court noong 1999. Kasabay ng pagganda ng kanyang karera ay ang pag-ayos din ng personal nitong buhay. Sila Kaya at misis nito ay nagkaroon ng 3 mga anak. Sa ganda ng kanyang trabaho ay nagawang makapag-focus na kanyang may bahay sa pag-aalaga ng kanilang mga anak at pag-aasikaso ng kanilang bahay. Sa loob ng ilang dekada ay nakilala sila Kaya bilang isang patas na judge. Kaya nagulat ang lahat noong May 2019 nang kumalat ang balita na ito ay patay na. Ang mga tao sa social media ay nakiramay sa pamilya nito at marami ang nanawagan ng katarungan dahil ito ay pinatay pala. Ang Integrated Bar of the Philippines ay kinondena ang pagpatay. Ang mga katrabaho at ang ibang mga abogado ay nagpatotoo na malaking kawalan sa judicial court ang pagkamatay ng isang magaling at napakabait na hukom tulad nila Kaya. Ang Noy Chief Justice na si Lucas Bersamin mula Supreme Court ay nanawagan sa mga otoridad na agad imbestigahan ang nangyari upang agad maaresto ang mga sospek. Sa pagkamatay nila Kaya ay nabunyag pala na ito na ang ika-30 judge na pinatay sa Judiciary Service mula 1999. Dahil sa pressure, ang Liloy Municipality Police ay sinabi na iniimbestigahan na nila ang nangyari. At sa inisyal nilang investigasyon ay lumalabas na ang biktima ay namatay dahil sa 2 tama ng baril sa ulo nito. Nagawa pang maisugod ang judge sa Liloy District Hospital
Pero dahil sa lala ng tama at mahigit kumulang na 30 minuto ang layo ng pinakamalapit na ospital, ay wala na ring nagawa ang mga doktor para isalba ito. Pagkatapos ma-autopsy ang bangkay, ang pamilyang Lakaya ay nagkaroon ng private viewing bago nila buksan ang lamay sa publiko. Habang nagdadatingan ang iba't ibang sikat na personalidad na nakakilala dito, ang mga investigador naman ay naging abala sa pagsiyasat ng crime scene. Kinolekta nila ang ilang basyo ng bala ng baril na nakita at kinuha rin nila ang salaysay ng mga taong nakakita sa nangyari. Pero dismayado naman ang ilang kaanak ng biktima sapagkat napatunayan na wala palang CCTV sa lugar kung saan ito tinambangan. Ibinahagi ng hepe ng mga pulis na napakalinis at ayos ng personal nitong buhay. Kaya sigurado sila na ang posibleng motibo ng salari na pumatay dito ay tungkol sa trabaho ng biktima. Sa dami ng hinahawakan nitong kaso bilang judge sa Regional Trial Court, maaaring merong isang tao na nagalit dito tulad ng drug lord o baka small-time drug dealer. Kung hindi drogista ang salarin, may posibilidad rin na ang suspect ay isang personalidad na nagtanim ng sama ng loob dito pagkatapos niyang hatulan ito ng guilty. Kaya para malinawan kung ano ba talaga ang nangyari, sinabi ng hepe na sisiguraduhin nila na tingnan ang bawat anggulo at kahit mabagal ang pag-usad ng kanilang investigasyon, ay nangako ito na bibigyan nila ng hustisya ang nangyari sa mabait na judge. Pero ang inaasahang hustisya ay hindi agad nakuha ng pamilyang Lakaya. Kung anong bilis ng pagkalat ng balita na ito ay patay na, ay siya rin namang bilis na nakalimutan ng publiko ang nangyari dito. Ang ilan ay napanghinaan na ng loob at inisip ng ilan na baka maging cold case na lamang ang nangyaring krimen. Pero nagbago ang lahat pagkalipas ng 4 na buwan. Ayon sa report ay nagkaroon lamang ng break ang mga otoridad pagkatapos lumutang ang lalaking nagpakilalang si Juliber Kabating. Ayon sa mismong court document na ito mula mismo sa website ng Supreme Court, si Kabating ang kusang loob na lumapit sa National Bureau of Investigation para sabihin na alam niya kung sino ang mastermind at kung ano ang motibo nito. Si Kabating pala ay isa sa mga taong may kinalaman din sa krimen. Ngunit alam ng prosecutor na wala silang malakas na kaso kung hindi nila gagamitin ang salaysay nito. Kaya para masigurado na makukulong ang pumatay sa namayapang judge, ay inalok nila si Kabating ng isang plea deal. Kapalit ng pag-amin sa kung ano ang kanyang partisipasyon at pagbigay ng pangalan ng mga tao sa likod ng pagpaslang, ay bibigyan ito ng immunity o kaya naman ay babawasan ang parusa dito. Sa court document ay nakalagay ni si Kabating ay isa palang job order employee sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Bukod sa kailangan nitong panatilihin ang kalinisan sa buong compound, ang isa sa itinuturing nitong amo ay si Oscar Tumarong na isa ring judge. Kung ito ay merong kailangan na hindi kayang gawin ng kanyang sekretarya, ay siya ang tinatawag nito. Sa madaling salita, si Kabating ay boy ni Tumarong. Ayon sa sworn statement nito, si Tumarong ang pasimuno o mastermind sa pagpatay kay Judge Lakaya. Noong April 2019, isang buwan bago nangyari ang pamamaril, ay iniutos nito sa kanya na humanap ng gunman o mga assassin na kayang pumatay sa biktima. Kahit nagulat sa request ay sinabi ni Kabating na hindi niya ito kayang tanggihan dahil una ay amo na ang turing niya dito at ang pangalawa ay di umunoy natatakot siya na mawalan ng trabaho. Nang siya ay pumayag ay nagulat ito sapagkat gusto muna nitong kumuha siya ng ibang hitman para patayin ang babaeng nagngangalang Pia Frances. Sa kanilang usapan ay nalaman niya na galit ito kay Frances dahil sa ito ang di umanang dahilan kung bakit nakilala ng kanyang kinakasama ang lalaking kinababaliwan ito. Kaya para maghiganti ay gusto niyang ipapatay si Frances. Nang makakuha siya ng hitman at mapatay nito ang target, ay binayaran siya ni Tumarong ng 50,000 pesos. Pagkatapos noon ay pinahanap na siya nito ng mga assassin para naman patayin si Judge Lakaya. Noong 10:00 ng umaga ng May 9, 2019,
Ilang mga saksi ang nagpatunay na nakita nila si Kabating na kasama ang dalawang mamamatay tao na kinilalang sina Ramil at Jerry sa lechonan katabi lamang ng courthouse kung saan nagtatrabaho si Judge Lakaya. Doon ay nag-usap ang tatlo para sa kung papaano nila ililigpit ang judge. Sa CCTV na nakatutok sa labas ng Regional Trial Court ay nakitang pumasok ang dalawang salarin. Pero dahil sa kawalan ng security camera sa loob ng compound ay walang nakakaalam kung saan nagtago ang dalawa. Pero ayon sa ilang mga saksi, si Judge Lakaya ay sakto naman lumabas ng courthouse. Nagtungo ito sa kanyang sasakyan na nakapark sa likod ng building. Ngunit hindi pa nga ito tuluyang nakakapasok sa kanyang pickup truck ay umalingaw-ngaw na ang ilang putok ng baril. Kasunod noon ay ang pagbagsak ng katawan ng biktima sa tabi ng kanyang sasakyan. Isang saksi na naglalaba ang nagsabi na nakita niya ang pagtakbo ng dalawang suspect sa likod ng courthouse. Sa korte ay pinakita ang kopya ng CCTV ng pagpasok ng dalawang tao sa compound ng RTC. At kinumpirma ng tatlong mga saksi na sina Isabelo Tabasa na may-ari ng lechonan, Wilma Cabatana ang babaeng naglalaba at ang star witness na si Kabating na ang dalawang lalaki na nakuha sa security camera ay ang gunmen na sina Jerry at Ramil. Sa trial ay ipinakita ni Kabating ang patunay na ipinadala sa kanya ni Tumarong ang bayad sa mga killer na nagkakahalaga ng 250,000 pesos. Nabunyag sa korte na nagsimula pala ang lahat noong March 11, 2019. Kung kailan ang Supreme Court ay nag-issue ng Administrative Circular No. 54-2019 kung saan ay inuutos ng Korte Suprema na magpalit ng posisyon ang dalawa. Ang biktima na nooy judge ng RTC Branch 11 ay naupo sa mas mataas na posisyon bilang judge ng buong RTC sa Zamboanga na dating posisyon ng mastermind. Sa aking pag-research, lumalabas pala na ang rason kung bakit ibinaba ang pwesto nito ay dahil sa kasong ito. Hindi ko na masyadong ididetalye ang nangyari sa kasong yan pero tungkol yan sa dalawang politiko na gustong manalo bilang mayor sa tampilisan noong 2016. Sa tindi ng alitan ng mga ito, isa sa kanila ay gustong ipa-ambush ang kanilang kalaban. Ngunit dahil sa isang tip ay napigilan ito ng mga otoridad. Ang mastermind ng ambush ay nakulong at ang kaso ay hinawakan ni Tumarong. Noong araw na ang suspect ay naaresto, ang kampo nito ay gusto agad magpiyansa. So nag-file ang abogado nito ng application to post bail and to release the detained person pending filing of proper information. Nang matanggap ni Tumarong ang request ay agad nitong inaprubahan ang mga dokumento at nang matanggap ang 200,000 pesos na bayad sa piyansa ay agad nakalaya ang politiko. Ngunit nang malaman ng mga pulis ang ginawa nito ay agad silang kumilos para mapabalik sa kulungan ang salarin sapagkat ang ginawa ni Tumarong ay ilegal. Dahil ayon sa batas, makakapagpiyansa lamang ang suspect kung merong nangyaring hearing o ipinaalam nito sa prosecutor na gusto palang magpiyansa ng nasasakdal. Nagtaka rin ang mga ito sapagkat inaprobahan ni Tumarong ang pagpapiyansa sa araw na itinuturing na Muslim holiday. Ang ginawa ni Tumarong ang naging rason kung bakit sinampahan siya ng kasong gross ignorance of the law, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interests of service. Sa madaling salita ay naging bias ito. Habang gumugulong ang investigasyon dyan ay inirelease naman ng Supreme Court ang nabanggit ko kaninang Administrative Circular No. 54-2019 kung saan ay pinabababa ito sa pwesto bilang judge ng RTC. Bago rin pala bumaba ang desisyon sa kaso na isinampa dito ay nag-file si Tumarong ng optional retirement effective April 1, 2019. Ang ginawa niyang yan ay hindi lamang para maisalba ang kanyang karera at reputasyon, ngunit para na rin hindi mawala ang napakaraming benepisyo na matatanggap niya kung sakaling sa record ng Supreme Court ay kusa siyang nag-retire. Sa korte ay nabunyag na ang judge pala na magdidesisyon kung siya ay pwedeng magretiro ay si Judge Lakaya na pumalit din sa kanyang pwesto. Ngunit sa pagtagal na tinitingnan ang kanyang background, lumalabas pala na maraming tao ang idinamanda si Tumarong patungkol sa hindi nito patas na pagdedesisyon tungkol sa mga kaso.
Kaya nang malaman niya na si Judge Lakaya ay hahatulan siyang guilty at matatanggalan pa siya ng lisensya, sa halip na magnilay-nilay sa mga ginawa niyang mali, itinuon nito ang kanyang galit sa biktima. Ayon kay Kabating, sa kanilang usapan ay laging sinasabi ni Tumarong na sobra na ang pagpapahirap sa kanya, na tila ba ito pa ang biktima. Kahit ang totoo ay ang sarili naman niya ang dapat sisihin kung bakit siya nasa ganoong sitwasyon. Sa huli, si Tumarong ay hinatulang guilty sa kasong pagpatay at iniutos rin ng Korte Suprema na tanggalan ito ng lisensya. Bukod sa wala itong matatanggap na benepisyo ay hindi na rin ito maaaring maging empleyado sa kahit anumang sangay ng gobyerno. Ang mga kaanak ni Judge Lakaya ay masaya sa naging mabilis na pag-usad ng kaso. At nakita ko rin sa post ng kapatid ng biktima na taon-taon ay ipinagdiriwang nila ang kaarawan ng biktima. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.